habang inobserba natin ang takbo ng parang namimingi ako tuloy. Kaya takbo ng mundo, nakikita natin ngayon ang kahalagaan ng timetable ng Diyos. Ang problema kasi sa mundo, nahubog yung ating siyensya at ang ating mga eskwelahan ng theory na walang Diyos at na ang lahat ay lumitaw lang, bunga ng Big Bang o kaya bunga ng evolusyon. At ako po nalulungkot mula sa pagpanganak sa bata hanggang na siya mamatay ay lamang yung naririnig ng bata na yan sa buong mundo na walang Diyos at walang naglikha. Ang naniniwala lang ata na may tagapaglikha, yung Muslim lang at Christians At hindi pa lahat ay eksakto ang turo. But the rest of the world, wala, hindi na nakilala na may Diyos, nag-iisa. So, hindi talaga ako nagsisi na ang mga fundamental Baptist churches ay nasimulaan dito sa Pilipinas ng 1905. Unang mga Baptist na missionaries dumating dito at ang turo nila kaagad ay fundamentalism. Yun na kaagad ang tinuro. And isa sa mga nakinabang dyan ay ang First Baptist Church of Manila na hindi tumagal, 1928 ay natatag na dito sa Maynila. At totoo yan that the first Baptist church that was ever formed in the Philippines was First Baptist Church of Manila dito sa Pilipinas. Kasabay ito ng una-una lang kunti ang Philippine Convention. Ang CPU, una-una lang kunti. Baptist din yun, kaya lang hindi yun fundamental Baptist. Liberal na Baptist yun, ang CPU. At hindi sila masyadong dogmatic sa mga fundamental doctrines. Kaya hanggang ngayon, liberal pa rin sila. Pag liberal kasi, madali ka mawala sa influensya ng Diyos. At ito ang nangyari sa Israel. At ako nagpapasalamat na habang nalalaman natin ang programa ng Diyos sa Israel. At ang tawag yan ay dispensational interpretation of biblical theology. Adan, Noe, Abraham, Kalbaryo, church, rapture, Armageddon, millennium, eternity. Iyon ang programa ng Diyos At klaro sa Bible, ang problema, ang gusto ng tao, mula sa kay Adan, billion doon. Kahit wala pa nga ng unang araw billion ang pinag-usapan. Pag sinabi yung mga billion, eternity yun. Wala time yun at wala pa tao doon. Biblia ang nagsabi na may nilagyan ng Panginoon ng tao 6,000 years ago lang. 6,000 years ago. Sana mapasok sa ulo natin yan that there is no human being beyond 6,000 years. Hindi ito matagal ang mundong ito. Tingnan mo. Kailan lang tayo naglitaw dito sa mundo? Ito nang naabot natin. I was born in 1942. Ano man lang ang Pilipinas ng 1942? 30 million ang tao. Wala pa nga. 20 million lang ata, 1942. Ngayon, ilan na tayo? 110 million na tayo. Can you imagine kung ano karami na ang tao kung 500,000 na siya dito sa mundo? Kaya huwag kayo maniwala at huwag dapat tayo maniwala na ang programa ng Diyos dito ay million years. Wala million years. Hindi nga abot 10,000. God's plan for His program of redemption is only 7,000 years. 7,000 lang. At ano kaya ang tao? Bigyan mo ang tao another 100 years? Yan. Anong klaseng tao makita mo? Ngayon, minamanufacture na nila yung super babies.
May halo-halo nila yung egg ng healthy na babae sa babae na hindi masyadong healthy. Pagkatapos, i-develop nila yon na ma-fertilize ng kanyang tatay, dalawang nanay. Kukuha ng lahi doon. Kanino lahi yon? Nanay sa asawa mo o yung hiram na surrogate? Yan ang gusto ng tao. Kahirap-hirap yan eh. Magkano gastusin mo para magka-produce ka niyan? Samantalang mapakasal ka lang sa Wish, tapos mag-reception doon sa McDonald's, pagkatapos mga anak ka, okay na. Iyo anak yun. Iba nga, wala na reception eh. Basta godly, simple is okay. Kaya ngayon, dumating na tayo sa kinatatakutan. At habang pinag-aralan ko ito, ang tema natin ngayon, the mission of hardening or the ministry of making people's hearts hard. Gawain ng Diyos ang pagpatigas ng puso. Delikado sa lahat na gawain. Pagpatigasin na ng Diyos ang puso ng tao, ng bansa, wala na pag-asa. Ang pag-asa lang ay kung ang Diyos mismo na nagpatigas ay yung magpalambot sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Kasi ano man katigas ang puso ng tao, ano man katigas ang puso ng bansa, pag lumapit lang sa programa ng Diyos, may pag-asa. Either lalo siyang magtigas o siya po ay lalong magpasakop sa Diyos. At ito yung inabot ng Israel ngayon. Gusto ko ito na ma-tape dahil gusto ko na marinig ito ng ating mga kapatiran sa buong mundo sa pamamagitan ng ating website. Now, if you open our website, yung 3 messages natin dito, lumulusot yan doon sa video. www.firstbaptistchurchofmanila.org or kukunin nyo sa Facebook. Doon itong ating mga messages. At marami ng mga nagre-respond din. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne high and lifted up, and his train filled the temple. Isaiah saw in his vision the glory of the Lord sitting on his throne. Naabot ng kanyang vision. At hindi naman masama yun dahil paminsan-minsan ay pinapayagan ng Panginoon na makita ang kanyang trono doon ng mga makasalanan na tao katulad natin. Not actual personal appearance before the throne of God, because that will violate the principle that the Holy God cannot talk directly to sinful men. The Father cannot do that. At evidently, ang nakita dito ni Isaiah, yung Father sa kanyang trono sa taas, but it's in a vision. And he heard it in a vision. Ganon din ang nangyari sa kay John the Beloved. Nang siya dinala ng Panginoon doon sa island ng Patmos in order to reveal to him the book of Revelation. Nakita niya ang trono ng Diyos doon sa taas. Kita niya ang 24 elders. Nakita niya yung mga ma-resurrect doon. At nakita niya na nga yung programa ng 7 years tribulation period. Napakita na nga sa kanya yung millennium. But that was only a vision. Hindi pa personal yun. So ito yung nangyari dito. Nagpakita ang Diyos na Ama sa vision sa kay Isaiah. Why? Because it's very important. Dumating na sa sukdulan ang pagrebelde ng Israel. Mula sa verse 1 hanggang verse 5, nakita natin kung gaano na sila sa karebelde. So kaya sa verse 6, ang plano ng Diyos, patigasin ko na ang inyong mga puso, bulagin ko ang inyong mga mata, para na hindi na kayo makaintindi ng aking sinasabi sa inyo, at kung hindi nyo maintindihan, manatili kayo sa inyong pagkadi mananampalataya hanggang ubusin ko kayo parusa as a nation.
Kala kasi ng iba, dahil bansa ng Diyos, hindi niya naparusahan, no? Kawawa ang bansa ng Diyos. Most of Israel will be in the lake of fire. Sa nakita lang natin dito mula sa kay Jacob basta sa katapusan eh. Most of Israel, Old Testament Israel, most of them will be, you will see them in hell. Kaya huwag kayo maniwala nito mga tinuturo na dahil ang Israel ay bansa ng Diyos, lahat sila dalhin ng Diyos sa langit. Yung sabi sa inyo, walang kaligtasan sa grupo. Ang kaligtasan sa Christianity is isa-isa. Wala tayo damayan. Kahit ikaw lang mag-isa sa inyo mananampalataya at mga kapatiran ninyo at mga mag-anak ay talagang i-persecute ka, ikaw lang isa. Never mind. Malaman din yan sa huli kung ano mangyari sa kanila at ano mangyari sa iyo. God will always prove His truth to be correct. Ngayon, problema natin dahil kahit sino na lang ay bintang ng bintang kung ano-ano. Patunayan. Tingnan natin kung sino talaga ang magkamali sa dulo. Of course, human justice will always be blind. Kaya ginasiray. Ang Panginoon niya, kung magtingin siya sa atin niya, hindi na kailangan takpan yung mata niya. Because God will never be partial. He will never make a mistake. He will have no favorites. Pag ikaw makasalanan na inipatawad, di bali kahit sino ka o ano ka nang galing, talaga makasalanan ka hanggang dulo. Kung ikaw naman ay matuwid dahil sa kay Kristo Jesus, kalaban naman ng buong mundo, martir ka man, pugutan ka ng ulo, firing squad ka, i-boil ka sa langis, o kaya ipaksuhin ikaw, o kaya prituhin. Martyrs. Kaya ang nakita dito ni Isaiah sa ating passage kanina. So Israel was called to be God's people. They are supposed to be witness to the work of God in redemption. But because of continuous cycle of rebellion and unbelief, rejection of godly instructions, and rejection of the influence of God in the nation, they became the object of God's hardening heart program. HHP. Kaya tinitingnan ko ang sarili natin as a church. Natatakot ako na ang mga pastors ay darating sa time na patigasin ng Panginoon din ang kanilang puso. Can you imagine what will happen to our pastors if their hearts are hardened also? If their minds are hardened against God's will? Wala na siguro ng kakatakot na sitwasyon sa simbahan kung hindi ang mga leaders mismo yung pinapatigas ng Diyos ang puso. God forbid that will happen to First Baptist Church of Manila. It has already happened. Ages ago. Mabuti na nga na yun, naabot na natin ng almost 90 years. And I hope that we will be able to reach 90 years and still be faithful to the Word of God. We're still not ashamed of the gospel of Christ. And therefore, for Isaiah, this was a difficult task to proclaim to Israel. Madali kaya nasabihan nga ng Panginoon, halika rito, Pastor Nasita, go to your church and tell the people that I will harden all your heart, that you will not anymore listen to my word. I will blind your minds, and I will darken your minds and your intelligence. Padilimin ko ang inyong mga katalinuhan para na hindi nyo na mapansin ang aking kalooban, so that I can chastise you, so that I can destroy you and your fellowship. Mahirap ata kung ganun ang sabihin sa akin ng Panginoon. I probably will resign before I do that work. Sa akin lang. That's why when Jonah was told by God to go and proclaim to Nineveh that in 40 days fire from heaven will devour everybody because their hearts were hardened. And I can understand why Jonah tried to run away. Panginoon, alam mo naman kung ano ang puso at mga pananambahan
at ang kasalanan ng Babylon. Babylon yun yung Nineveh. Pagkatapos, papuntahin mo pa ako doon pagkatapos yung mga tao nalulong na sa kanilang pagkakasala, yun pa ang utusan mo ako na magpunta doon at sabihin sila makasalanan sila. Delikado ata yun na trabaho. Tingnan nyo ang kampanya ngayon laban sa krimen, laban sa drugs. Bakit? Ngayon nalalaman na, most of the crimes committed were committed by people under drugs, under the influence of drugs. Or sometimes, most of the accidents on the highway are committed by people who are driving drunk or under drugs. Kaya kung alisin mo yon, malaki kaagad ang pagbawa sa krimen. But is it going to be easy to campaign against sin? Kaya nga Noah preached that same message for 120 years to 8 billion people. How many believe? 8 ang nag-believe. May mahirap, basta Diyos na magpatigas. God forbid that your family will become hardened to God. Because I'm seeing more and more families angry with God and the gospel. Malungkot nga na kahit mismo sa mga hanay na mga Baptist na mga pamilya, nakikita natin na lang ang hardening ng mga tao. Nahaharden na dahil sa computer, mga internet. Nahaharden na dahil sa rock music. Nahaharden na dahil hindi na nag-attend sa Sunday school. Hindi nag-attend sa, namimili na lang ng gusto nila attendan sa simbahan. At hindi bali kung sa mga panahon na wala tayo dito sa church, sa ating sariling tahanan, ay mayroon tayong mga small groups na mga Bible study during the week, which we encourage you to have. Kaya ngayon, padami ngayon ang mga home Bible studies. There are now, I think, more than 10 that are going on during the whole week. And more are asking for home Bible studies. And so, ang sabi ng Panginoon sa kay Isaiah was a very hard thing. God will harden you and blind you as a nation. This was hard talk. Bulagin kayo ng Diyos. Patigasin ng Diyos ang puso ninyo. Sobra na ang inyong sabihin natin, malaki, pagkawalang hiya ninyo sa harap ng Diyos ay sobra na. Masaway, sobra na. And I pity Isaiah. I do not want to do his work. Kaya ang sabi ng Panginoon, who will go for us? Sabi ng Panginoon, kasi nang narinig yun ni Isaiah, dito sa verse 5, sabi niya, then said I, Isaiah, woe is me, kawawa man ako, for I am undone, because I am a man of unclean lips. Ako rin ay may maruming labi din. Ako ay nananirahan sa maruming labi din na mga tao. Problema ko dahil nakakita ako ngayon ng Panginoon, nakita ko sa vision ang Panginoon, at I know this is going to be dangerous for me. Either I obey and get punished also, or I disobey and get punished too. The mission of hardening, or the work or the proclamation of hardening, is a mission of judgment. Pagpatigasin na ng Diyos ang puso ng isang tao, lalo na ang kanyang anak na pinapatigas. Hindi na kasi kailangan patigasin ng Diyos ang puso at isip ng mga hindi mananampalataya. Hindi na matigas na yun They were born hard already. They were born depraved. Ang ibig sabihin, yung nilalapitan ng Diyos para patigasin ang puso. Patigasin sa materialism, hindi na matanggal sa pagka-materialistic. Patigasin sa lust, hindi na maalis-alis sa lahat na pitan ng laman. Patigasin sa pride. Payabang-yabang na lang kahit saan.
ang kayabangan na hindi na makinig sa Diyos. Pagpatigasin ng Diyos, ang pinapatigas ng Diyos ay yung mga anak niya lang. Although occasionally, sa Biblia, may mga tao na unbeliever na pinapatigas din ng Panginoon para magparusa sa mga anak niya. That's what we're going to do here, you know. For those who remain without turning around, ay tuluyan na. Yun ang mapag-aralan natin dito. The mission or the work of Isaiah in proclaiming the hardening of the heart is actually God's judgment. Nabanggit ko na kanina na during Noah's time, the whole world was hardened. And God hardened it some more. After 120 years of preaching, walang nagbalik sa Panginoon, lalong nagsama. There is no mention of how they laugh at Noah. Sa istorya lang yan. Wala nagpansin sa kanya. Palagay ko, at saka wala rin nagtulong siguro sa kanya. Diyos ang nagtulong sa kanya. So he was able to build the ark with the help of God, even if the world was not helping him. Mamaya, kung tulungan niya ang ark, masabi pa sila, ako naglagay ng na pako, dapat makasakay ako. It was all done by God and Noah. Cain was hardened also. Pinatigas niya ang kanyang puso, ayaw mananampalataya, dala ng pagsamba sa Diyos sa kanyang sarili. He did not exercise any faith. That's why God rejected him, because he refused to come in faith. He was not rejected because he brought a wrong offering. No. There was no perfect offering available during that time. Even Abel's offering was not perfect. Otherwise, Christ would have not died for the sins of man if his offering was perfect. It was the best that they can from the capacity of man, but that best was nothing without faith. So Cain's heart was hardened, and look what he did. He started a bad, ungodly civilization ahead of Seth or Enos. Then we know and remember Pharaoh. Pharaoh's heart was hardened. 10 times. 10 plagues pinadala ng Panginoon. Every time another plague is added, Pharaoh becomes harder and harder and harder, so that from the beginning of the hardening of his heart, from the first appearance, kasi may mga dalawang appearance na sila before ng plagues na yon. So ilagay mo, may mga 10 appearances. Iniimbita siya na magpabayaan niya at to let the people go. He will not. By the time Israel left, Pharaoh's heart was 10 times harder than he started. Why? Because he hardened his heart, the devil hardened his heart, his servants hardened their heart, the Egyptians hardened their heart, and lastly, God hardened his heart. Alam niyo, nagpapatigas sa puso natin, hindi man kaagad Diyos Ikaw mismo. Minsan mga kaibigan mo. Kuminsan kasama mo sa trabaho, nagpapatigas ng puso. Kuminsan asawa mo, yung nagpapatigas ng puso mo. Minsan mga anak mo, yung nagpapatigas ng puso mo. Kuminsan mga anak, pinapatigas ang puso ng tatay din nila. Kaya sabi doon, fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Sa simbahan, sino ba nagpapatigas sa atin puso dito sa simbahan? Yung mga kasamahan din natin, di ba? The times when my heart was hardened here, it was also other people who hardened my heart. Sometimes, I'm the one who hardened their hearts also. Kakahiya, no? Na kuminsan tayo na mga Kristiyano, tayo man lang nagpapatigas sa puso ng ating mga kapatid, sila rin nagpapatigas sa atin. Ano mangyari kung puro lang tigas puso natin? Kaya minsan iniisip ko, ang apostasy is also hardening of the heart. Kaya idagdag ko ito sa atin pag-aaral sa apostasy.
When God hardens the heart of His people. And so Pharaoh's heart was hardened because he hardened it. And every time God gave him an opportunity to repent or to let God's people go, he hardened it some more until finally the whole of the Egyptian empire collapsed. Do you know that was the end of the Egyptian empire? Because nang lumabas sila, in other words, Egypt was already a very strong empire in 3000 BC. Malakas na yung Egypt. Paano nangyari? Only 600 chariots were left. 600 ba? 800? Or 400 chariots? Na parang kalimutan ko na. But that's the only left. Pagkatapos, hindi pa nakabalik. And so, when Pharaoh returned, if he did not at all died, kasi kuminsan, sa ganun, ang mga army lang eh. The king stays behind and watch for what happens. But that was the end of Egypt. The scribes and Pharisees in the time of Christ were also hardened. Sila na ang nangunguna sa templo. They had been waiting for the coming of Christ for 2,000 years. And when Christ finally appeared, they said one to another, that's not him, including Saul. Kaya makita natin dito kung ano ang nangyari sa mga Pharisees. They hardened their hearts. What happened? From the beginning of the ministry of Christ, after 3.5 years of teaching and preaching, the scribes and the Pharisees, only a few of them perhaps listened. But none of them came openly. And some of those are Nicodemus and Joseph of Arimathea. Yung mga leaders yun ng mga Hudyo. Protahimik lang sila dahil the rest, they said, crucify him. His blood be upon us and our children. Sa panahon na ito, sa verse 8 to 13, ay naabot na ng Israel ang sukdulan ng kanilang pagpatigas ng ulo. And I would like to read that, verses 8. Kasi ito yung komisyon ni Isaiah. Pagsabi niya, Lord, here am I, send me. Bigyan mo ako, tanggapin ko na trabaho ito, even if it's going to be hard, because I will be preaching a cruel doctrine. I will be preaching damnation to a people that for a long time had believed they are favorites of God. Also, I heard the voice of the Lord. Ito yung sabi ng Panginoon sa kanyang vision doon sa trono, whom shall I send? And who will go for us? This again teaches us that God does not reveal or did not reveal Himself only one person. Who shall go in our behalf? Son and Holy Spirit. Who will go for us? The triune God. Hindi naman yan sinabi dito, who will go for us? Angels. No. Who will go for us? Divine. Son and Holy Spirit. Who will go for us? Then said I, Isaiah's response was, here am I. Here am I, Lord, send me. After seeing the glory and the majesty of God, when he heard God looking for a person who was going to represent them, even without he knowing what he was going to preach, yet he said, here am I, Lord, send me. Kasi kuminsan papadala tayo ng Panginoon, pagkatapos sabihin natin, Panginoon, ano bang gusto mo amin gawin? Asa ka na? Punta ka lang doon. Sabihin ko na sa iyo pagdating mo. Mahirap yan kasi sa atin to see is to believe How many of you would like to accept a job in a company, tapos sabihin nila, ang galing mo ng galing dito ng talagang ang galing nito, you are very qualified. Report tomorrow. How much? Never mind, you will just know after 1 month. Some people will not do that. Hindi, kailangan black and white. Mahirap na yung That's not what I said. Here am I, send me.
And he said, saka pa niya nalaman na ang kanyang trabaho pala ay mahirap, go and tell these people. Simula ngayon, makarinig kayo, ngunit hindi kayo makaunawa. Pagkatapos, makakita kayo, kaya lang hindi nyo ma-perceive. You can see but not perceive the message of God. You will hear but not understand the message of God. Kasi siya na ngayon, ang sabi ng Panginoon dito, make the heart of these people fat. Ito, parte pa ito ng instruction niya. Patigasin ko ang puso ng mga taong ito, ngunit ibigay ko sa iyo ang karapatan na yan na magpatigas. Ikaw na ngayon ang magpatigas ng kanilang puso. By your message, I will cause you to make the heart of the people hard. Kaya kung minsan, tama ba yun? Nasa ating preaching kung minsan ay ang dala natin ay ang pagpatigas ng puso ng mga tao. Because where we preach the gospel, some people's hearts are hardened, others are softened. Kaya hindi natin alam kung ang ating pagpunta sa bahay na yan, nagpatigas ng puso ng iba, nagpalambot ng puso ng iba. So ang gawin natin turo lang. Hindi na yan yung problema natin kung ang kanilang ginagawa ay opposite sa kalooban ng Panginoon. Basta naturo natin ang kalooban ng Panginoon. Alam mo yan is very comforting sa mga tao na gusto magdala sa mga tao sa Panginoon. Di ba, mga kamag-anak natin, pakainin natin, imbitahin natin, padalahan natin ng kanilang regalo pa Pasko, pagkatapos sa Semana Santa, padalahan mo pa. Remember Calvary? Tapos pag umpisa ka nabigay ng testimony mo, itsura nila ay nag-asim na, asim pa sa dato puti. Dahil ayaw nila. Make this heart to the people. Lest their eyes see and hear with their ears and understand their hearts and convert and be healed. I don't want them to be healed anymore. Malungkot. Sabihin mo yung Israel, sobra na ang kanilang ginagawa. Sabihin mo yung simbahan na yan, sobra na ang kanilang pagyabang sa kanilang abilidad. Sobra na ang kanilang pagtalikod sa doktrina. Sobra na ang kanilang paggawa ng mga kasamaan, hindi na nakikinig sa authority, sa mga nagpupuna sa kanila. There is no more desire for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ayaw na, gusto na lang kanta-kanta, banda-banda, gusto na lang sayaw-sayaw, at gusto na lang fellowship na lang palagi. Kaya sa atin dito, ang fellowship natin, kunti lang Mamaya magsabi na, ay may pista doon sa Project 6, kada between ng Lord ng Sunday School at saka ng worship, may pista doon. Ngayon, medyo nakita ko nang niluto kayo na. Kaya alas 5 pa, pinadalaan ako na naluto doon. Kaya kamerienda na ko yan ang meriendahin nyo mamaya. Doon na naluto sa ating bagong kitchen. Sikrito lang yan dyan sa likod. But if you want to go there and see, yan na ang ating kitchen para sa ating church at sa Bible Institute. Maganda. Kaya lang, simple lang. We don't want to attract people by our fun, our entertainment. We attract them by the Word of God. Okay. Then said I, ang sagot niya rito, how long? How long? And he answered. Kaya nga sabi ko na sa pag-aral natin ng Israel sa Isaiah, Isaiah is preparing them for dispersion around the world. Sobra ng kasalanan nyo, ikalat ko kayo sa buong mundo, pabayaan ko kayo doon. Hanggang dumating si Jesus, ang magpatuloy na hindi magtanggap sa Kanya, ikakalat ko pa rin at hanggang sa ngayon, Israel, kalat sa buong mundo. Hindi pa rin sila pinapansin ng Diyos as His faithful nation. Wala na. Rejected sila. Inaalagaan lang sila para na kung wala ng church, ibalik sila, sila naman ulit ang gamitin ng Panginoon. Kasi a remnant of them will remain loyal to God. And yun, nakita rin natin yan dito sa dulo mamaya.
How long? Ang sagot ng Panginoon sa kanya, until the cities be wasted without inhabitants. Ito mangyari, this land, Israel, north and south, is going to be so devastated, it will become a desert for hundreds of years. Walang Hudyo na matira doon. Until it is going to be a desert and occupied by the Arabs and the Palestinians. Hanggang sa ngayon, problema pa rin nila ang mga Arabo na andyan sa loob ng Israel. Until that time. Sabi dito, and the houses, wala ng tao. Houses are going to be a ghost town. Israel will be a ghost town. No more human beings inside the house. And the land be utterly desolate. Yun ang sabi ng Panginoon. Itong pagpapala na binigay sa inyo, itong land that was divided during Joshua's time, which was very fertile, productive. Sa ngayon, sa kanilang pagtalikod sa Panginoon, only for 700 years nga naka-enjoy sila sa land, they were driven out. Yan ang ginawa sa Israel. And because ang ating pinag-aralan sa mid-morning ay yung general na flow ng Jewish history na summarize, itong sa Isaiah ay detalye ito. And next Sunday is going to be the end of our Israel in Isaiah. Next Sunday is also going to be the end of Israel in Romans. Patuloy yung ating mid-morning worship sa ating Jewish history. Okay, and the Lord have removed men far away, and there be a great forsaking in the midst of the land. Alisin ng Panginoon yung lahat na nakarinig na ng salita ng Diyos na namilit na sundin ang kanilang kalooban. Kaya ako po naniniwala na ang gawain ng Panginoon ay nape-preserve niya hanggang sa rapture sa pamamagitan ng mga anak niya, ng mga membro, at mga leaders, mga teachers sa loob ng iglesia na ayaw bumitaw sa influensya na mabuti ng Biblia. And that's what I hope we all intend to do. Let's hang on to the Word of God. Kaya magandang na binabasa, na kanta natin palagi yung Onward Christian Soldiers. Kanta natin palagi itong The Bible Stands. Kasi yun ang sikrito ng ating faithful all the way to the end. Pero mabuti naman dahil nakalagay dito that in the end, but yet in it, out of Israel, 12 tribes, 1/10. Out of Israel, 8 million, 1/10. Out of Israel, 50 million, 5 million. Ngayon, 3 million ang sa Israel ngayon. Ang sabi sa verse 13, but yet in it shall be a tent, and it shall return, and shall be eaten as a tale tree, and as an oak whose substance is in them when they cast their leaves. So the holy seed shall be the substance thereof. Maiwan ako ng kahit na sisikapin sila na papatayin at lulunukin dahil babalik sa Diyos. Proteksyonan ko yan sila. At Armageddon, I will save the remnant of Israel, but they will all die. And I will revive Israel for the millennium, and I will begin with innocent babies. Now, the second part of this mission is this mission of hardening is also a mission of mercy. It was a mission of hardening, was a mission of judgment and discipline. But that mission was also a mission of mercy. When God hardens an individual or group, it could be His way of showing them an opportunity to seek for remedies so they can listen to Him again. Pag ang Panginoon una magpalo, o siguro pangalawa,
Kasi nakasabi doon kahit sa a heretic after the second admonition, reject. Ibig sabihin, 1 and 2, no more 3. Sino kaya nag-umpisa niyang pag hindi makinig ang bata? 1, 2, 3, 4. 100 na, wala pa rin napalo. So, i-minus mo. 10 lang ha? 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, minus 1. Wala pa rin. Sino naman itong 3? 3, 2, 1, wala pa rin. Dapat 1, 2, palo na. Ganon, dapat 1, 2. Huwag na abutin ang 3. Okay? So ito yun. Picturein natin dito. When God hardens an individual or group, sandali lang. I-harden niya ngayon. Dapat hapon na magpalambot ka na ng puso mo. Huwag mo na abutin na bukasan. Kaya nagsabi niyo, if you are angry, be angry only until sundown. Pag sunset, dapat wala kang nagalit. Para hindi ka magkasala. Biro mo ilang sunset na, 1,000 naka-sunset, galit ka pa rin. Okay. May mga tao dito na nakatulong ang Panginoon. Nebuchadnezzar, he became proud. He made an image, big, and then he set it on a mountain, and then he put an amphitheater around. Tapos sinabihan niya, inuto din siya ng kanyang mga priest at kanyang mga tauhan, mga idolatros. Sabi niya, grabe ka, magaling ka na ngayon eh. Dapat magpatayo ka na para ikaw na ngayon ang sambahin ng buong empire ng Babylon. Image niya doon. Tapos may banda pa siya. Doon na doon, siguro 1,000 pieces doon. Pinatugtog, nag-announce siya. Inuto siya ng kanyang mga ungodly na mga leaders. Pagtugtog, lahat, samba. Ayun, pag unang tugtog, samba lahat. Nakatayo doon. Shadrach, Meshach, and Abednego. Mga prinsipe at mga ranking high officials ng Babylon. Si Daniel was not there because he probably was sent on a mission abroad. Kasi kung si Daniel doon, sigurado 4 yun lang tayo. 3 lang tayo. Okay. So, tinawag sila. Kasi may order eh. Sunugin sa furnace na buhay. Naawa na rin siguro si Nebuchadnezzar. Sabi niya, bigyan kayo pagkakataon. Okay, kayo? Bakit hindi kayo nagyuko? Bigyan ko kayo pagkakataon na yumuko. Okay, second round. Hindi na second round dahil sabi nila, bigyan ko kayo pagkakataon. Ang sabi nilang 3, ulitin mo man yun, sir. Hindi pa rin kami. So sayang, huwag nyo na ulitin. At if you are going to burn us alive, we would rather be burned obeying God than worshiping your image against our God. Kaya lalo siya nagalit. Di ba na? Dapat kasi kung galit ang tao, huwag mo na mamunin. Galit ka na nga. Kaya katulad ng aso, pag ang aso yan, hindi maglaban talaga. Yuko na lang yan siya. Ginaganon lang yung liig. May mga aso ko dito na dominate. Gaganon ng liig. Ako mismo ang natakot dahil pag akin hiwalayin, lalong kagatin. Biyaan mo na lang. Total, as long as hindi gumagalaw, hindi niya naman yung kagatin. Ginapaka, ganon niya yung pangil sa liig talaga. Ubos, ganon. Bandang uli, bitawan niya rin dahil laban ka. Hindi naman lumalaban O tingnan nyo ngayon ang nangyayari. Mga tao nga lumalaban kay Duterte. Ayan. Kaya huwag kayo lumaban kung dahil pag lumaban, nagagalit yung nasa authority. Sabi ko kanina sa mga doon sa likod, huwag niyo ko galitin ha. Heat the furnace 7 times. Kung ang temperature na 1,000 degrees, gawin ninyo 7,000 degrees. Hala, sige ninyo. Painit na painit na painit.
Ang sabi nga doon yung mga nagtatapon ng mga coal doon o kaya ng panggatong doon, namamatay sila sa init. Nga sila nagatapon lang. Pagkatapos, okay, ilagay yung 3 doon. Nagbago isip niya, no? In other words, the mission of hardening resulted also in his recognizing that there is a God in heaven. 2 beses yun nangyari sa kay Nebuchadnezzar. I won't be surprised to see Nebuchadnezzar in the other side. Ang mga deklarasyon ni Nebuchadnezzar is better than some declaration of Baptist leaders. There is a God in heaven who should be worshipped. The prodigal son was hardened also. Sino kaya nagpatigas ng puso ng anak na yon? Tatay niya? Maaring kapatid niya rin siguro, nag-harden ng heart niya dahil sobrang stricto yun eh. Palagi lang siguro ginaganon ng kapatid na yun dahil pasaway. And maybe his friends were the ones who told him, alis ka na sa bahay mo. Get out from the authority of your father. Live freely in the world and enjoy the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Kinuha niya na ang kanyang inheritance while his father was still alive. That was an insult. Hintayin mo muna na mapatay yung tatay mo bago mo kunin yung imo inheritance. Nang si Bindong, maliit pa yan, sabi sa akin palagi, yan siya, pa kung mapatay ka, akin na lang ito. Maliit pa yan siya. Lahat na nagustuhan niya na gamit ko kanya na lang daw kung mapatay ako. Sabi ko sa kanya, hindi mo kailangan niya na mapatay ako. Sa'yo na yun. Yan ang isip ng bata Okay. But anyway, when he was there, hardened against his authority of his father, when he was there, that hardening resulted in a mission of mercy for him in a far country, and he said, why should I continue here away from my father? I will return to my father. I will tell him that I am sorry. I have sinned against God and against you. Make me one of thy hired servants. Hindi. Bumalik siya. And so the hardening, the original hardening of the prodigal son resulted in his returning home and stayed with his father forever. Hindi na umalis yan doon hanggang namatay tatay niya. I do not know what happened to the older brother who was proud also, would not submit also to his father's authority. And then last of all is Saul. His name was Saul. He consented to the death of Saul. He was among those who always persecuted Jesus Christ. Whenever the scribes and Pharisees would question Christ, Paul or Saul was one of them. We knew that when he was brought to court in the Sanhedrin. He said, you know what we were doing with that Christ before? I was with you. But I met him on the road to Damascus. I refused to remain in my hard heart. I came and received the grace of God. And his name was changed to Saul. When we are commissioned, 2 Timothy 3:16 to 18, when we are commissioned to do that, that commission has a double-edged sword, depending on the response of those listening. When we preach doctrine, other people's hearts are softened, but others are hardened. When we preach rebuke, other people turn around and correct themselves. Others remain untouched, unchanged. When we preach instruction in righteousness, some respond and become righteous in their lifestyle. Others became worse. Kaya hindi mo pwede. Christianity is a matter of choice between going all the way for God or going all the way away from God. Which one? Which direction have we taken? Maganda yung habang tumatanda tayo, habang tumatagal, lumalapit tayo sa Panginoon. Huwag naman yun habang tumatagal, lumalayo na lumaya sa Panginoon hanggang bandang huli, hindi ka na makabalik. Parang remote control na pinapunta mo doon yung boat mo, may electric doon sa Laguna, pagkatapos nakalabas siya sa signal, hindi mo na mabalik.
Paglampas niya doon, pagbalik mo na return, wala na kasi hindi na naabot. Kaya may awitin na nagsasabi, there is a line that is drawn by rejecting the Lord. Where the call of the Holy Spirit is lost. Sige ka palayo na palayo, hindi ka na maabot. Pag lumampas ka, hindi ka na maabot ng salita ng Panginoon. Hindi ka na maabot ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kasi ikaw mismo, lumalayo eh. The Holy Spirit is not going to force people to believe in Christ who do not. That's what God will never do. Christianity will always be also a choice of faith and a choice for obedience. O Diyos, salamat na sa araw na ito ay pinadala mo naman kami dito upang mapag-aralan namin ang ginagawa mo sa Israel, and in this particular case, your rejection of Israel in Isaiah, that they are going to be thrown away from the land. And until now, they have not all returned to the land. And so may this be a warning also to us until the end of this church age. We will not attempt to go away from the influence of the scriptures, the influence of godly teachers, the influence of godly leaders and godly friends, godly institutions, so that we will not become part of the apostate world today. We pray this in Jesus' name. Amen.